Ang marahang pagtama ng kutsilyo sa kopitan ng wine ang siyang pumunit sa masayang tawanan sa loob ng mansyon ng mga Silveira. Isang ingay na simple ngunit may bigat, sapat na para patahimikin ang lahat. Maging ang mga kubyertos na gawa sa pilak ay tila natigilan sa ere. Ang lahat ng mga mata ay napako sa isang tao na nakatayo sa dulo ng mahabang mesa, si Don Afonso Silveira. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sa harap niya ay ang kanyang buong pamilya, ang kanyang 3 anak, ang kani-kanilang mga asawa at ang kanyang mga apo. Nakaupo sila sa paligid ng isang mesang puno ng mga pagkaing hindi nila basta-basta mauubos sa ilalim ng mga chandelier na kumikinang na parang mga bituin. Ito ang larawan ng karangyaan, ang larawan ng tagumpay, ang larawan ng isang perpektong kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pinagmasdan niya ang bawat mukha. Si Mateo, ang kanyang panganay, na may matalim na tingin na laging parang may kinakalkula. Si Sofia, ang kanyang unika hiha, na abala sa pagtingin sa refleksyon ng kanyang mamahaling hikaw. At si Lucas, ang bunso, na walang pakialam na naglalaro sa kanyang cellphone. Sila ang kanyang dugo, ang kanyang laman. Ngunit sa gabing ito, sa kanyang mga mata, sila ay mga estranghero. Mayroon akong mahalagang sasabihin, umpisa ni Afonso. Ang kanyang boses ay bahagyang garalgal, ngunit may awtoridad. Natahimik ang lahat, naghihintay. Marahil ay inaasahan ng isang anunsyo tungkol sa isang bagong negosyo o isang bonus na ipapamahagi. Wala na, simpleng sabi niya, at ang 2 salitang yon ay tila sumipsip ng lahat ng hangin sa silid. Wala na ang lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Si Mateo ang unang bumasag nito. Anong ibig mong sabihin? Pai. Tanong nito. Ang boses ay malamig at walang bakas ng pag-aalala. Tumingin si Afonso sa kanyang panganay na anak. Ang ibig kong sabihin, Mateo, ang kumpanya. Bangkarote na tayo. Kung may inaasahan siyang pag-aalala, simpatsya o kahit isang simpleng kumusta ka ba pa, nabigo siya. Ang nakita niya ay gulat na mabilis na napalitan ng galit at hindi paniniwala. Imposible! Sigaw ni Sofia na patayo. Kagagaling ko lang sa Europa, paano mangyayaring bangkarote tayo? Ang lahat ng ating pinaghirapan, ang lahat ng pera, nawala na. Pagpapatuloy ni Afonso, bawat salita ay parang tinik na lumalabas sa kanyang bibig. Ang bahay na ito, ang mga kotse, kukunin na rin ng bangko. Sa gitna ng pagkabigla ng pamilya, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa gilid ng silid. Isang metal na tray ang bumagsak sa sahig. Ang mga baso at platito ay nagkalat, basag. At doon nakatayo si Lourdes, ang kanilang kasambahay, sa loob ng halos 3 dekada. Namumutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay na nakatakip sa kanyang bibig. Sa kanyang mga mata, walang galit, walang pagkasuklam. Ang tanging naroon ay purong pag-aalala. Sir Afonso? Halos pabulong na sabi niya. Ayos lang po ba kayo? Pabayaan niyo nga yan. Sigaw ni Mateo, ang tingin ay masamang ipinukol kay Lourdes bago bumalik sa kanyang ama. Ito ba ay isang biro, pa? Dahil kung oo, hindi ito nakakatuwa. Umiling si Afonso. Sana nga anak, sana nga isa lang itong masamang biro. Ang sumunod na mga sandali ay puno ng kaguluhan. Mga sigawan, mga paninisi. Walang nagtanong kung ano ang nararamdaman ni Afonso. Ang tanging tanong nila ay, ano ang matitira para sa amin? Pinanood lang sila ni Afonso habang ang isang malamig na pakiramdam ay unti-unting gumapang sa kanyang puso. Ang pagdududa na matagal na niyang itinatago ay naging isang masakit na katotohanan. Isa-isang tumayo ang kanyang mga anak at apo, walang paalam, walang yakap. Tinalikuran nila siya na parang isang basurang itatapon.
Si Mateo ang huling lumapit. Tumayo ito sa kanyang harapan, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang maniningil ng utang. Tandaan niyo to, pa, sabi ni Mateo. Ang boses ay walang anumang bahid ng init o pagmamahal. Kung walang pera, wala na rin kayong halaga sa amin. Pagkatapos noon, tumalikod na rin ito at naglakad palayo. Iniwan si Afonso na mag-isang nakaupo sa karangyaan ng isang hapunan na naging abo. Sa malawak at tahimik na silid, ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang paghikbi ni Lourdes habang pinupulot ang mga bubog sa sahig. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Para kay Lourdes, ang bawat sulok ng bahay na dati puno ng alaala ay tila naging isang malamig na libingan. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa mga mamahaling muebles, pakiramdam niya ay mga abo na ng nakaraan ng kanyang hinahawakan. Wala na ang masayang halakhakan. Wala na ang pamilyar na tawanan. Ang tanging natira ay ang tensyon na halos mahahawakan sa kapal. Mula sa kusina, naririnig niya ang mga boses na nagmumula sa silid-aklatan. Mga boses ng mga anak ni Don Afonso. Hindi sila nag-uusap, sila ay nagtatalo, at ang bawat salita ay parang bubog na tumutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi para makinig, kundi dahil sa pag-aalala. Itinago niya ang sarili sa likod ng bahagyang nakaawang na pinto. Kailangan nating ibenta ang mga alahas ni Mama. Iyon ang boses ni Sofia, matinis at desperado. Iyon na lang ang pinakamabilis na paraan para magkapera. At paano naman ang mga painting? Ang mga antique? Sagot ni Lucas. Mas malaki ang halaga ng mga yon. Pero ang boses ni Mateo, ang pinakakalamado at pinakamalamig sa lahat. Huwag kayong mag-alala sa mga maliliit na bagay. Ang dapat nating isipin ay kung ano ang gagawin natin kay Papa. Isang sandaling katahimikan. May kilala ako, pagpapatuloy ni Mateo. Isang home for the aged sa Laguna. Maganda ang lugar. Maaalagaan siya doon. Napahawak si Lourdes sa kanyang dibdib. Isang home for the aged. Si Sir Afonso, ang taong nagpatayo ng mga gusali at nagbigay ng trabaho sa libo-libong tao. Itatapon na lang na parang isang lumang kasangkapan. At si Lourdes? Tanong ni Sofia. Hindi na natin siya kailangan. Isa lang siyang dagdag na gastos. Bigyan na lang natin ng kaunting pera at paalisin na. Hindi na niya kinaya. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang 30 taon ng kanyang serbisyo, ang kanyang katapatan, ay may katumbas lang pala na kaunting pera. Habang naglalakad siya pabalik sa sala, natigilan siya. Nakita niya ang isa sa mga apo ni Afonso, ang dalagitang anak ni Sofia, na kinukuha ang isang maliit na porselanang anghel mula sa isang estante. Ito ang paboritong palamuti ni Don Afonso, isang regalo mula sa kanyang yumaong asawa. Walang pag-aalinlangan, inilagay ng dalagita ang anghel sa loob ng kanyang mamahaling bag. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti lang ang apo ni Afonso, isang nangiting mapang-asar, bago tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Pakiramdam ni Lourdes ay sinampal siya. Hindi na ito pagnanakaw. Pambabastos na ito sa alaala ng kanilang pamilya. Maya-maya, hinarang siya ni Mateo sa pasilyo. May inilabas itong isang sobrang makapal mula sa kanyang bulsa. Lourdes, sabi nito. Ang tono ay parang naguutos sa isang aso. Heto, 10,000 piso. Sapat na yan para sa serbisyo mo. Makakaalis ka na pagkatapos mong kunin to. Tinitigan ni Lourdes ang perang iniaabot sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mateo. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya yumuko. Hindi siya natakot. Umiling siya. Hindi ko po kailangan yan, Sir Mateo. Napakunot ang noo ni Mateo. Nagulat sa kanyang pagtanggi. Ano? Huwag kang magkunwari na hindi mo kailangan ng pera.
Pulubi na rin kayo, hindi ba? Ang responsibilidad ko po ay kay Sir Afonso. Matatag na sagot ni Lourdes, kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Hindi ko po siya iiwan. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Mateo. Hinawakan nito ng mahigpit ang braso ni Lourdes. Sino ka ba sa akala mo para sumuway sa akin? Nanggigigil na sabi nito. Isa ka lang katulong, alipin. Wala kang karapatan dito. Bitiwan mo siya. Ang boses na yon, kahit mahina, ay pumuno sa buong pasilyo na may bigat at kapangyarihan. Pareho silang napalingon ni Mateo. Doon, nakatayo si Don Afonso. Mukha siyang nanghina, nakasandal sa pader, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay nagliliyab. Sinabi kong, bitiwan mo siya. Ulit niya, mas malakas ngayon. Agad na binitiwan ni Mateo ang braso ni Lourdes. Naglakad si Afonso papalapit. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa pagitan ni Mateo at Lourdes. Ipinagsasanggalang ang matandang kasambahay. Tinitigan niya ang kanyang panganay na anak na may halong sakit at pagkasuklam. Narinig ko ang lahat, sabi ni Afonso. Ang plano niyo na itapon ako, ang plano niyo na paalisin ang nag-iisang taong nagpakita ng tunay na pagmamalasakit sa akin. Huminga siya ng malalim at nang muli siyang magsalita, ang kanyang mga salita ay tila isang hatol na pinal. Hindi ko kailangan ng kahit sino sa inyo. Si Lourdes lang ang kailangan ko. Ang huling tanawin ni Afonso sa mansyon ay mula sa bintana ng isang lumang kotse. Ang malaking tarangkahan na may nakaukit na letrang S ay dahan-dahang nagsara. Tila isinasara na rin ang isang kabanata ng kanyang buhay. Pinanood niya ang mansyon na paliit ng paliit sa di kalayuan hanggang sa ito'y naging isang tuldok na lang at tuluyang nilamon ng distansya. Ang bawat palapag noon ay itinayo niya mula sa kanyang dugo't pawis. Ngayon, para na lang itong isang monumento ng kanyang kabiguan. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Tanging ang ugong ng makina at ang marahang paghinga ni Lourdes na nakaupo sa tabi ng driver ang kanyang naririnig. Hindi niya ito tiningnan. Masyado siyang abala sa pag-iisip. Nakarating sila sa isang maliit na bahay sa isang tahimik na subdibisyon sa probinsya. Ang pintura sa pader ay may mga lamat na. Ang hardin ay napabayaan. Malayo ito sa palasyo na kanyang tinirhan, ngunit ito na ang kanilang kanlungan ngayon. Habang siya'y nakatayo lang sa pintuan, tulala at hindi alam kung ano ang gagawin, si Lourdes ay agad na kumilos. Ibinaba nito ang kanilang iilang gamit. Pumasok ito sa bahay at agad na pinagbubuksan ang mga bintana para makapasok ang hangin. Kumuha ito ng walis at basahan at nagsimulang maglinis na para bang matagal na nitong alam ang bawat sulok ng lugar. Pinanood niya lang ito. Si Lourdes, na may puting buhok na at kulubot na mga kamay, ay kumikilos ng may sigla at determinasyon. Sinusubukan nitong gawing tahanan ang isang ordinaryong bahay. Para kanino? Para sa kanya. Isang matandang lalaki na tinalikuran na ng sariling pamilya. Gabi, inihain ni Lourdes ang hapunan sa isang maliit na mesang pangkusina. Isang mangkok ng mainit na sinigang na isda at isang plato ng kanin. Napakasimple. Sumubo si Afonso. Ang asim ng sabaw ay tila gumising sa kanyang nanlalambot na diwa. Simple ang pagkain, ngunit lasang-lasa niya ang pag-aalaga na ibinuhos dito. Masarap, sabi niya, at nagulat siya sa sarili niyang boses. Matagal-tagal na rin mula noong huli siyang pumuri ng totoo. Nakita niya ang bahagyang pagngiti sa mga labi ni Lourdes. Salamat po, sir. Ilang araw ang lumipas sa ganoong paraan. Tahimik. Simple. Si Afonso ay magbabasa ng libro sa luma nilang silya, habang si Lourdes naman ay mag-aasikaso sa bahay at hardin. Sa mga araw na yon, nagsimulang maramdaman ni Afonso ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag isang hapon.
Habang sinusubukan niyang tumayo mula sa pagkakaupo, isang matinding kirot ang biglang sumalakay sa kanyang dibdib. Para siyang sinasakal. Ang hangin ay ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang paningin niya ay unti-unting nanlalabo. Gumuho ang kanyang mundo. Ito na ba yon? Mamamatay ba siyang mag-isa sa isang maliit na bahay na ito? Lourdes! Nagawa niyang isigaw ang pangalan nito bago siya bumagsak pabalik sa upuan. Mabilis pa sa 4:00, nandoon na si Lourdes sa kanyang tabi. Hindi ito nataranta. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga kilos ay kalmado at sigurado. "Sir, huminga po kayo ng malalim," sabi nito habang mabilis na kinukuha ang kanyang mga gamot sa ibabaw ng mesa. Inilagay nito ang isang tableta sa ilalim ng kanyang dila. "Huwag po kayong mag-alala, sir. Nandito lang ako." Hinawakan ni Lourdes ang kanyang kamay. Ang init mula sa palad nito ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Habang unti-unting humuhupa ang sakit, isang malinaw na katotohanan ang tumampal kay Afonso. Kung hindi dahil kay Lourdes, maaaring natapos na ang buhay niya sa sandaling iyon. Ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga anak. Walang sino man sa kanila ang naroon para sa kanya. Si Lourdes lang. Nang gabing iyon, nilagnat siya ng mataas. Si Lourdes ang nagbantay sa kanya, pinupunasan ang kanyang noo ng basang bimpo, pinapainom siya ng tubig. Sa gitna ng kanyang nahihirapang ulirat, ang mukha ni Lourdes na nababalot ng pag-aalala ay tila nag-iba ng anyo. Ang nakita niya ay ang mukha ng isang babaeng matagal na niyang hindi nakikita. Isang mukha mula sa nakaraan na puno ng pagmamahal. Ang kanyang asawa. Sa isang iglap, bumalik siya sa nakaraan. Bumalik siya sa mga panahong masaya pa siya. At mula sa kanyang mga labi, isang pangalan ang kanyang ibinulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang pangalan na hindi kay Lourdes, Elena. Lumipas ang ilang araw at unti-unting bumalik ang lakas ni Afonso. Ang lagnat ay nawala na, ngunit ang alaala ng gabing iyon ay nanatili. Ang pagtawag niya sa pangalan ni Elena. Hindi ito binanggit ni Lourdes. Patuloy pa rin ito sa kanyang mga gawain na parang walang narinig. Ngunit may nagbago sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi na komportable. Isang distansyang hindi masukat. Para kay Afonso, ang bawat tasang ng kape na inihahain nito, ang bawat pag-aayos nito sa kanyang kumot, ay isang paalala ng kanyang utang na loob at ng kanyang kasalanan. Isang gabi, muli siyang binangungot. Bumalik siya sa gabing iyon. Ang malakas na buhos ng ulan, ang madulas na kalsada, ang nakakasilaw na ilaw ng kasalubong na truck, ang nakabibinging tunog ng nagkikiskisang bakal at nababasag na salamin, at higit sa lahat, ang huling tingin ni Elena sa kanya. Isang tingin ng gulat at takot. Nagising si Afonso na humihingal, ang dibdib ay sumisikip, at ang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Umupo siya sa gilid ng kama, ipinatong ang mga siko sa kanyang mga tuhod, at isinubsob ang mukha sa kanyang nanginginig na mga kamay. Bakit ngayon pa bumabalik ang lahat? Bakit ngayong si Lourdes na lang ang natitira sa kanya? Kinabukasan, habang si Lourdes ay nasa labas at nagdidilig ng mga halaman, naglakad-lakad si Afonso sa loob ng maliit na bahay. Ang mga gamit ni Lourdes ay simple lang. Ilang damit, isang lumang radyo, at ilang mga nakatagong litrato sa isang maliit na baul. Kinuha niya ang isang litrato. Kupas na ito at medyo lukot na ang mga gilid. Isang lalaking nakangiti ang nasa larawan, nakasuot ng uniforme ng driver. Sa likod niya ay ang lumang kotse ng pamilya Silveira, si Ricardo, ang asawa ni Lourdes. Pinagmasdan ni Afonso ang mukha sa litrato, isang simpleng tao na may simpleng pangarap. Isang taong nasawi dahil sa isang aksidenteng hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan. Isang taong idiniin ng kanyang pamilya
para pagtakpan ng isang katotohanang mas madilim pa. Siya po si Ricardo. Halos mabitawan ni Afonso ang litrato sa gulat. Nakatayo si Lourdes sa kanyang likuran, may daladalang isang basong tubig. Hindi ito galit. Ang mga mata nito ay malambot at puno ng alaala. Ang asawa ko po, dagdag pa nito, na may bahagyang ngiti sa labi. Mabuti siyang tao, masipag at mapagmahal. Tumingin ito sa malayo na parang binabalikan ang nakaraan. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangang mangyari iyon. Ang bawat salita ni Lourdes ay parang karayom na tumutusok sa budhi ni Afonso. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sabihin ang totoo, gusto niyang humingi ng tawad. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang takot at ang kahihiyan ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Paano niya sasabihin sa babaeng ito na ang pamilya niya ang sumira sa buhay nito? Paano niya aaminin na hinayaan niyang mangyari ang isang malaking inhustisya? Maganda ang sikat ng araw sa labas. Iyon na lang ang nasabi niya. Isang desperadong pag-iwas sa usapan. Tumangulang si Lourdes at iniwan na siyang mag-isa kasama ang kanyang mga multo. Hindi na niya kaya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa kanyang puso, kundi dahil sa kanyang konsensya. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kinagabihan, habang abala si Lourdes sa kusina, kinuha ni Afonso ang kanyang cellphone, nanginginig ang kanyang mga daliri, habang dinadial niya ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numero ng kanyang personal na abogado at matalik na kaibigan, si Attorney Diaz. Diaz! Sagot ng boses sa kabilang linya. Diaz, si Afonso to. Pabulong na sabi niya. May kailangan ako sa'yo. Isang pabor na napakahalaga. Kahit ano, Afonso. Sabihin mo lang. Huminga siya ng malalim. Gusto kong buksan mo ulit ang kaso. Ang file ng aksidente ni Elena. Lahat ng detalye, lalo na ang tungkol sa driver. Si Ricardo Santos, isang sandaling katahimikan. Sigurado ka ba dyan, Afonso? Matagal nang sarado ang kasong yan. Sigurado ako. Mariing sabi ni Afonso. May mali. At kailangan kong malaman kung ano. Kinabukasan, habang sila'y nag-aalmusal, tumunog ang cellphone ni Afonso. Isang hindi rehistradong numero. Nagpaalam siya sandali kay Lourdes at sinagot ito sa kabilang kwarto. Diaz? Afonso? Sagot ng abogado. At sa tono pa lang ng boses nito, alam na ni Afonso na may problema. Nakuha ko na ang file. Pinag-aralan ko. At mayroon akong nakita. Ano yun? Kinakabahang tanong ni Afonso. Nag-atubili ang abogado. Sir, may mga detalye sa official police report na binago bago ito isinapinal. May mga testimonya na iniba. Mga ebidensyang nawawala. Sino ang nagpagalaw nito? Tanong ni Afonso. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Isang matagal na katahimikan ang sumunod bago sumagot si Attorney Diaz. Ang nakasulat sa request form para baguhin ang mga detalye, Afonso, ang pangalan at pirma ng humiling ay ang anak mo. Ang panganay mo, si Mateo. Isang hapon, habang naghahanda si Lourdes ng merienda para kay Don Afonso, isang tunog ng rumaragasang sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng kanilang simpleng pamumuhay. Sumilip siya sa bintana. Ang kanyang puso ay biglang kumabog nang makita niya ang isang pamilyar na itim at makintab na kotse. Bumukas ang pinto nito at mula doon ay bumaba ang isang taong hinding-hindi niya malilimutan. Si Mateo. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit na tila hindi bagay sa maalikabok nilang bakuran. Ang paraan ng pagtingin nito sa paligid mula sa mga halamang inalagaan ni Lourdes hanggang sa mga lamat sa pader ng bahay ay puno ng pagkasuklam. Pumasok ito sa loob ng bahay nang walang katok-katok na parang pag-aari nito ang lugar. Nasaan siya?
Malamig na tanong nito. Ang mga mata'y parang matalim na punyal na ipinupukol kay Lourdes. Si Sir Afonso po ay nagpapahinga sa kanyang silid. Mahinang sagot ni Lourdes. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngumisi si Mateo. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti naman kung ganoon, dahil may kailangan lang akong kunin. Nagsimula itong maglakad-lakad sa maliit na sala. Ang bawat hakbang niya ay may kabigatan, isang banta. Binuksan nito ang mga drawer, tiningnan ang ilalim ng mga upuan. Kinalkal ang mga gamit na maayos na inilagay ni Lourdes. Ano po ang hinahanap ninyo, Sir Mateo? Tanong ni Lourdes, hindi na napigilan ang sarili. Huminto si Mateo at humarap sa kanya. Huwag kang magmaang-maangan, Lourdes. Alam mong mabuti kung ano ang hinahanap ko. Ang Patek Philippe na relo ni Papa, ang paborito niya, ang huling mamahaling bagay na natira sa kanya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Sigurado akong itinago mo. Siguro ay plinano mo ng isang Ano? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lourdes. Isang pagnanakaw? Siya? Wala po akong kinukuhang kahit ano. Depensa niya sa kanyang sarili, ang boses ay bahagyang tumaas. Hinding-hindi ko po magagawa yon kay Sir Afonso. Talaga ba? Sarkastikong sabi ni Mateo. Lumapit ito sa kanya. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito na may halong mapait na amoy ng galit. Sabihin mo sa akin, matanda, ano ang nakita mo sa isang bangkaroteng matanda? Ang kanyang pera? Ay oo nga pala, wala na siyang pera. Siguro ang habol mo ay ang awa niya para kapag namatay siya, may maiiwan siya sa'yo. Isa kang ahas, Lourdes, isang manggagamit. Ang bawat salita ay parang sampal. Ang bawat paratang ay parang latigo na humahaplos sa kanyang pagkatao. Dati, sa ganitong sitwasyon, yuyuko na lang siya, iiyak, tatanggapin ang lahat ng masasakit na salita. Pero ngayon, may nag-iba. Naalala niya ang mga araw na inalagaan niya si Don Afonso, ang pag-aalala nito sa kanya, ang pagtatanggol nito sa kanya laban sa sarili nitong pamilya. Isang apoy ang unti-unting nag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na pinagsama-samang galit at dignidad. Itinaas ni Lourdes ang kanyang ulo. Tiningnan niya ng diretso si Mateo sa mga mata, walang takot. Tapos na po ba kayo? Kalmadong tanong niya. Nagulat si Mateo sa kanyang reaksyon. Hindi po ako ahas, Sir Mateo. At lalong hindi po ako magnanakaw. Pagpapatuloy ni Lourdes, ang boses ay matatag. Nagsisilbi po ako kay Sir Afonso dahil sa respeto at utang na loob, mga bagay na marahil ay hindi niyo na mauunawaan. Ang pagkabigla sa mukha ni Mateo ay napalitan ng matinding galit. Itinaas nito ang kamay, akmang sasampalin siya. Wala kang karapatang. Tigilan mo yan, Mateo. Isang malakas na boses ang pumigil sa lahat. Pareho silang napalingon sa direksyon ng kwarto. Doon, nakatayo si Don Afonso. Nakahawak siya sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili at ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Kahit nangihina ang katawan, ang kanyang presensya ay nanatiling makapangyarihan. Naglakad siya papalapit, mabagal ngunit determinado. Nang makarating siya sa harapan ni Mateo, walang babala. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ng kanyang panganay na anak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tinitigan ni Afonso ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang relong hinahanap mo? Ako ang nagtago dahil alam kong babalik ka para kunin ito. Humakbang siya palapit at sa unang pagkakataon, nakita ni Lourdes na natakot si Mateo. Hanggat nabubuhay ako, Mateo, mariing sabi ni Afonso, bawat salita ay may bigat. Walang sino man ang may karapatang saktan at insultuhin si Lourdes. Humarap siya kay Lourdes at nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati.
sa mga mata ng matanda, paghanga. Dahil siya, higit pa sa pamilya ang turing ko sa kanya. Ang pagsampal kay Mateo ay nagdulot ng isang panandaliang tagumpay para kay Afonso. Ngunit kasabay nito ay ang isang mapait na katotohanan. Ang kanyang anak ay isa ng halimaw na walang kaluluwa. Matapos ang insidente, naging mas maingat si Afonso. Ang kanyang plano, ang kanyang laro, ay nagiging mas komplikado. Hindi na lang ito tungkol sa pagsubok sa katapatan ng kanyang pamilya. Ito na rin ay tungkol sa pagprotekta kay Lourdes at sa paghahanap ng hustisya para sa nakaraan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lourdes, dahan-dahang bumangon si Afonso. Kinuha niya ang isang lumang briefcase sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito ay isang laptop na konektado sa isang secure na internet line, ang tanging tulay niya sa kanyang dating buhay. Dumating ang email na hinihintay niya mula kay Attorney Diaz, isang attachment na naka-encrypt. Ang pamagat, Preliminary Financial Audit, SGC. Habang binubuksan niya ang mga file, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat numero at transaksyon na kanyang nakikita, mga pekeng kumpanya, mga pinirmahang kontrata na dehado ang Silveira Group. Milyon-milyong pisong inilipat sa mga offshore accounts na nakapangalan sa mga taong hindi niya kilala. At sa dulo ng lahat ng transaksyong ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas. Mateo Silveira. Mas malala pa ito sa inaakala niya. Hindi lang pagnanakaw ang ginawa ni Mateo. Ito ay sistematikong pagwasak sa kumpanyang itinayo niya mula sa wala. Ang utang na naipon ni Mateo sa mga ilegal na transaksyon ay hindi na kayang bayaran. Ang mga ari-ariang nakakolateral ay totoo. Ang mga bangko na nagbabantang kukunin ang lahat ay totoo. Ang kanyang laro ay naging totoo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi ito atake sa puso. Ito ay ang bigat ng katotohanan. Ang kanyang pagpapanggap na bangkarote ay malapit ng maging isang permanenteng katotohanan, hindi dahil sa kanyang plano, kundi dahil sa kataksilan ng sarili niyang anak. Napatingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Naalala niya ang mga unang araw ng kumpanya, ang mga gabing hindi siya natutulog, ang mga panahong si Mateo ay isa pa lamang batang lalaki na may pangarap na sundan ang kanyang mga yapak. Saan siya nagkamali? Hindi ito ang oras para sa pagsisisi. Ito ang oras para kumilos. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, napansin ni Lourdes ang pagbabago sa kanya. May problema po ba, sir? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Masama po ba ang pakiramdam niyo? Tiningnan ni Afonso ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng patuloy na nagsisilbi sa kanya. Walang kamalay-malay na ang bubong na kanilang sinisilungan ay malapit ng gumuho sa kanilang mga ulo. Isang matinding pagnanais na protektahan ito ang bumalot sa kanyang puso. Hindi na niya ito laban para lang sa kanyang sarili. Laban na niya ito para kay Lourdes. Ayos lang ako, Lourdes, sabi niya. Pilit nang ngumingiti. Marami lang iniisip. Pagkatapos ng almusal, gumawa siya ng isang sikretong tawag. Ricardo, sabi niya sa kabilang linya. Si Ricardo Vargas ay isa sa mga pinakaunang miyembro ng Board of Directors, isang matapat na kaibigan na pinilit ni Mateo na magretiro. Afonso, buhay ka pa pala. Biro ng matanda sa kabilang linya. Buhay pa, Rick, at lalaban. Seryosong sagot ni Afonso. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong tipunin ang mga natitirang tapat pa sa atin. May sunog sa kumpanya. At ang anak ko ang may sulo. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Afonso na may nagmamasid sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Lourdes na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Hindi nito naririnig ang usapan, ngunit sa mga mata nito, nakikita niya ang pag-aalala. Nginitian niya ito para ipaalam na ayos lang ang lahat. Ngunit sa loob-loob niya, isang digmaan ang nagsisimula pa lang. Biglang tumunog ang kanyang cellphone.
Isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili siya, ngunit sinagot din ito. Hello? Papa? Ang malamig na boses ni Mateo. Nakatanggap ako ng tawag mula sa mga bangko, sabi ni Mateo. Ang boses ay may halong panunuya at pagbabanta. Hinahanap ka nila. Ang mga totoong maniningil. Hindi na ito laro, Papa. Kung hindi mo ibibigay ang mga natitirang titulo ng lupa na nakatago sa'yo, hindi lang yang maliit na bahay ang mawawala sa inyo. Pati ang lupa sa ilalim ng mga paa nyo, kukunin nila. Isang sandaling katahimikan. Ibibigay ko sa iyo ang 2 araw para mag-isip. Click! Ibinaba na ni Mateo ang tawag. Napaupo si Afonso. Ang kanyang pagpapanggap ay naging isang kulungan. Ang kanyang laro ay naging isang bitag. At ngayon, siya at si Lourdes ay parehong nasa loob nito. Ang oras ay unti-unti nang nauubos. Ang pagbabanta ni Mateo sa telepono ay nag-iwan ng isang maitim na ulap sa loob ng kanilang maliit na bahay. Naramdaman ito ni Lourdes. Nakikita niya ito sa paraan ng pagtitig ni Don Afonso sa malayo, sa panginginig ng mga kamay nito habang nagbabasa ng dyaryo at sa bigla nitong pananahimik sa gitna ng kanilang mga usapan. Hindi siya nagtatanong. Alam niyang may mga laban itong kinakaharap na hindi nito masabi sa kanya. Kaya naman, ginawa niya ang tanging alam niyang paraan para tumulong, ang magbigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Isang umaga, nakita niyang nakaupo si Don Afonso sa labas, pinagmamasdan ng isang luma at nabubulok na upuang kahoy sa hardin. Paborito po iyan ni Mrs. Elena. Ano po? Mahinang sabi ni Lourdes habang inilalapag ang isang tasa ng kape sa tabi nito. Napatingin si Afonso sa kanya, nagulat. Paano mo nalaman? Madalas ko po siyang nakikitang nakaupo dyan noon, nagbabasa ng libro. Sagot ni Lourdes, na may ngiti sa kanyang mga labi. Sayang po at nasira na. Hindi na nagsalita pa si Afonso. Ngunit kinahapunan, nagulat si Lourdes nang makita niya itong sinusubukang kumpunihin ang upuan. May hawak itong martilyo at ilang pako. Bawat pukpok niya ay halatang nangangapa at hirap, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Lumapit si Lourdes. Tulungan ko na po kayo, sir. Noong una, tumanggi ito. Ngunit nang makitang mas nasusugatan pa nito ang sariling daliri kaysa sa pako, napilitan din itong magpatulong. Magkasama nilang inayos ang upuan. Si Afonso ang nagtuturo at si Lourdes ang gumagawa. Sa gitna ng kanilang pagkakarpintero, sa ilalim ng init ng araw, narinig ni Lourdes ang isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig mula dito. Isang tawa. Isang tunay at magaan na tawa. Nang aksidenteng mapukpok ni Afonso ang sarili niyang daliri. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang samahan ay unti-unting nagbago. Hindi na lang sila amo at kasambahay. Naging magkaibigan sila. Isang gabi, tinuruan siya ni Afonso na maglaro ng chess. Nagulat ito nang matuklasan niyang mabilis matuto si Lourdes at may sarili itong diskarte. Sa gitna ng kanilang laro, nagkikwentuhan sila. Ikinuwento ni Afonso kung paano niya nakilala si Elena. Ikinuwento naman ni Lourdes ang kanyang mga simpleng pangarap noong dalaga pa siya. Ang makapagtayo ng isang maliit na karinderya. Magaling kang magluto, Lourdes, sabi ni Afonso. Siguradong magtatagumpay ka. Ang simpleng papuring iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Lourdes. Sa buong buhay niya, ngayon lang may nagsabi sa kanya na may kakayahan siyang magtagumpay sa isang bagay na sarili niya. Isang gabi, biglang nawalan ng kuryente. Ang buong subdivision ay binalot ng dilim. Nagsindi si Lourdes ng ilang kandila. At ang liwanag mula sa mga ito ay lumikha ng isang payapa at intimong kapaligiran. Umupo sila sa sala. Sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang mga bituin sa langit na mas naging maliwanag dahil sa kawalan ng ilaw sa paligid. Ang ganda, bulong ni Lourdes. Oo, ang ganda nga, sagot ni Afonso. Ngunit hindi sa mga bituin ito nakatingin. Nakatingin ito sa kanya. Sa sandaling iyon,
Sa ilalim ng liwanag ng kandila, nakita ni Lourdes ang isang bagay sa mga mata ni Don Afonso na hindi pa niya nakikita dati. Isang tingin na puno ng paghanga, respeto, at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Naramdaman ni Lourdes ang pamumula ng kanyang mga pisngi, isang pakiramdam na akala niya ay kinalimutan na ng kanyang edad. Bigla siyang nailang. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya tinitingnan si Don Afonso bilang kanyang amo. Tinitingnan na niya ito bilang si Afonso. Isang lalaking sugatan, ngunit mabuti. Isang lalaking pinagtaksilan ng mundo, ngunit nananatiling lumalaban. Isang kaibigan. Isang taong gusto niyang protektahan. Ang kanilang katahimikan ay biglang binasag ng isang malakas na tunog. Ang ingay ng isang makapangyarihang makina ng sasakyan. Napatingin sila pareho sa labas. Dalawang nagliliwanag na ilaw ng kotse ang tumama sa kanilang bintana. Sinisilaw sila. Huminto ang isang itim at mamahaling sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Bumukas ang pinto. Unang bumaba si Mateo. Ang muka ay mas malamig pa kaysa sa gabi. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaking nakauniforme at may daladala itong isang malaking brown na envelope. Tumayo si Don Afonso. Ang katahimikan at kapayapaan na kanilang pinagsaluhan ay biglang naglaho na parang bula. Alam ni Lourdes, sa pagdating ng sasakyang iyon, tapos na ang kanilang payapang mundo. Ang dilim na kanilang pansamantalang tinalikuran ay nagbabalik na. Ang pagpasok ni Mateo sa kanilang maliit na bahay ay parang pagpasok ng isang malamig na hangin na nagpapatay sa liwanag ng mga kandila. Magandang gabi, Papa. Bati ni Mateo. Ang bawat pantig ay puno ng lason. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin kay Afonso, kundi diretso kay Lourdes. Isang tingin na nagpapahiwatig ng tagumpay. Anong kailangan mo dito, Mateo? Mariing tanong ni Afonso. Itinayo ang sarili sa pagitan nila ni Lourdes. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, sinanyasan nito ang kasama niyang lalaki. Lumapit ang lalaki at inilatag ang brown na envelope sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Binuksan ito ni Mateo. Ang laman nito ay mga lumang dokumento, mga papel na naninilaw na sa katagalan. May mga litrato rin, mga larawan ng isang wasak na kotse. Naaalala mo pa ba ang gabing namatay si Mama, Papa? Tanong ni Mateo. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakapangilabot. Ang gabing winasak ng isang irresponsableng driver ang ating pamilya. Napahawak si Lourdes sa kanyang dibdib. Ang aksidente kung saan namatay ang asawa niya. Huwag mong idamay ang nakaraan dito, Mateo. Nagbabantang sabi ni Afonso. Bakit hindi, Papa? Ngumisi si Mateo. Dahil ang nakaraan ang magpapaliwanag ng lahat. Kumuha siya ng isang dokumento mula sa envelope. Ito ay isang kopya ng police report. Itinuro niya ang isang bahagi nito. Basahin mo. Lourdes, utos niya. Inilapit ang papel sa mukha ni Lourdes. Nanginginig ang mga kamay ni Lourdes habang kinukuha ang papel. Ang kanyang mga mata ay hirap na mag-focus sa mga nakasulat na salita. Driver, Ricardo Santos. Blood alcohol level, 0.5%. Cause of accident, driving under the influence of alcohol. Paulit-ulit na binasa ni Lourdes ang mga salitang yon. Hindi maaari. Hindi umiinom si Ricardo kapag nagtatrabaho. Ipinagmamalaki nito na hinding-hindi nito gagawin iyon. Isang kasinungalingan ito. Isang lasenggo. Sabi ni Mateo, ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Lourdes. Isang lasenggo ang asawa mo, Lourdes. Siya ang pumatay sa aking ina. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang buhay namin. Tumingin si Lourdes kay Don Afonso, naghahanap ng tulong, naghahanap ng pagsisinungaling sa mga sinabi ni Mateo. Sir, hindi po totoo yan. Hindi po. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Afonso ay hindi pagtanggi. Ang nakita niya ay sakit, pag-iwas ng tingin, at pagkakasala. Sa sandaling iyon,
Gumuho ang mundo ni Lourdes. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, ang lalaking inalagaan niya. Alam niya ang lahat ng ito? Sa lahat ng mga taon na nagsilbi siya, dinala niya ang kahihiyan ng isang bagay na hindi naman totoo at hinayaan lang siya nito. Kita mo? Nagpatuloy si Mateo, tuwang-tuwa sa nasasaksihang pagkasira ni Lourdes. Ang taong pinagsisilbihan mo, kinupkop niya ang asawa nang pumatay sa sarili niyang asawa. Siguro dahil sa awa. O siguro dahil sa pagiging tanga. Bawat salita ay isang patalim. Ang pagtitiwalang binuo nila ni Afonso sa loob ng maliit na bahay na yon, ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga kwentuhan, lahat ay parang isang malaking biro, isang malaking kasinungalingan. Naramdaman ni Lourdes ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na halos hindi na siya makahinga. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng lahat ng kanyang yumaong asawa at ng lalaking akala niya ay kaibigan na niya. Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa mag-ama. Ang bawat hakbang ay mabigat. Lourdes, magpaliwanag ako. Nagsimulang magsalita si Afonso. Ang boses ay puno ng desperasyon, ngunit hindi na siya lumingon. Huminto siya sa may pintuan, ang kanyang likod ay nakaharap pa rin sa kanila. Hindi ko na kaya, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ang boses ay bahasag at puno ng sakit. Aalis na ako. Pagkasabi noon, humakbang siya palabas. Patungo sa dilim ng gabi, iniwan si Afonso na nakatayo sa gitna ng sala. Nag-iisa, talunan, at napapalibutan ng mga anino ng isang kasalanang bumalik para wasakin ang lahat. Ang pag-alis ni Lourdes ay parang pag-alis na rin ng kaluluwa sa katawan ni Afonso. Ang bahay na dati puno ng init at pag-asa ay naging isang malamig na bilangguan. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng tawa ni Lourdes, ng kanyang pag-aalaga, ng kanyang presensya. At ngayon, wala na ang lahat ng iyon. Naiwan siyang kasama si Mateo, na ngayon ay nakangisi na parang isang demonyo. Kita mo, Papa? Sa huli, lahat sila iniiwan ka, sabi ni Mateo. Kaya ibigay mo na sa akin ang mga titulo. Tapusin na natin to. Tumingin si Afonso sa kanyang anak. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng kalinawan. Tapos na ang laro. Tapos na ang pagpapanggap. Oras na para sa paghuhukom. Tumawag ka ng isang family meeting bukas, kalmadong sabi ni Afonso. Sabihin mo sa mga kapatid mo na magkita-kita tayo sa lumang opisina ko sa Makati. Sabihin mong ibibigay ko na ang lahat. Nagliwanag ang mukha ni Mateo, hindi napansin ang panganib sa boses ng kanyang ama. Mabuti naman at natauhan ka na rin. At isa pa, dagdag ni Afonso, gusto kong nandoon si Lourdes. Sabihin mo sa kanya na ito na ang huling pakiusap ko para magkaroon ng formal na pagtatapos ang lahat. Kinabukasan, sa loob ng isang malaking conference room na matagal nang hindi nagagamit, nagtipon ang mga natitirang miyembro ng pamilya Silveira. Naroon si Mateo, si Sophie at si Lucas. Mga mukha nila'y hindi maitago ang kasabikan sa perang kanilang makukuha. Sa isang sulok, nakaupo si Lourdes. Dumating siya. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Pumunta siya hindi para kay Afonso, kundi para sa kanyang sarili. Para harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Pumasok si Afonso sa silid. Hindi na siya ang matandang nanghihina na nakikita nila sa probinsya. Nakasuot siya ng isang plantsadong suit. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sa likod niya ay si Attorney Diaz, may dalang isang makapal na briefcase. Magsimula na tayo, sabi ni Afonso, umupo sa dulo ng mesa. Nasaan ang mga titulo pa? Atat na tanong ni Mateo. Ngumiti si Afonso, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Walang mga titulo, Mateo. Napakunot ang noo ng lahat.
Dahil wala namang totoong natitirang ari-arian, pagpapatuloy ni Afonso. Ang pagpapanggap kong bangkarote ay totoo na ngayon. Salamat sa iyo, anak. Ibinukas ni Attorney Diaz ang briefcase at ipinamahagi ang mga folders sa lahat. Mga bank statement, mga kopya ng mga pekeng kontrata, ang ebidensya ng sistematikong pagnanakaw ni Mateo sa kumpanya. Naging abo ang kulay ng mukha ni Mateo. Kasinungalingan yan. Hindi pa ako tapos, sabi ni Afonso. Ang boses ay parang kulog. Inilabas ni Attorney Diaz ang isa pang set ng mga dokumento. Pinabuksan kong muli ang kaso ng aksidente ni mama mo. Tumingin siya kay Lourdes. Lourdes, patawarin mo ako sa aking pananahimik, ngunit kailangan kong makasiguro bago ako magsalita. Humarap siyang muli kay Mateo. Ang police report na ipinakita mo kay Lourdes ay peke. Ang asawa niya ay negatibo sa anumang uri ng alak. Malinis siya. Hindi totoo yan, sigaw ni Mateo. Napatayo. Pero ang mas malala pa rito, pagpapatuloy ni Afonso, hindi pinansin ang kanyang anak, ay ang tanong na, bakit kailangang pekein ang report? Ano ang itinatago? Inilabas ni Attorney Diaz ang isang maliit na voice recorder at pinindot ang play. Isang boses ng matandang lalaki ang umalingaw-ngaw sa silid. Ito ang testimonya ni Ricardo Vargas, ang dating board member. Bago ang aksidente, kinausap ako ni Elena. May natuklasan daw siyang malaking anomalya sa kumpanya, isang internal fraud. At ang gumagawa daw nito ay si Mateo. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Si Sofia at Lucas ay napatingin kay Mateo na may halong gulat at takot. Kaya pala, sabi ni Afonso, ang boses ay nanginginig sa galit. Kailangan mong patahimikin si Mama at kailangan mo ng isang taong mapagbibintangan, ang pobreng driver na si Ricardo Santos. Hindi ko alam kung paano mo ginawa, Mateo. Pinutol mo ba ang preno? Iniharang mo ba ang sasakyan? Pero isang bagay ang sigurado, sabi ni Afonso, tumayo at itinuro ang kanyang anak. Ang aksidente ay hindi aksidente. Isa itong pagpatay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Napaupo si Mateo sa kanyang silya, talunan at walang buhay. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay gumuho. Ang kanyang kasakiman ay nagdala sa kanyang sariling hukay. Habang isinusubo ng mga pulis ang posa sa mga kamay ni Mateo, ang mga mata ni Afonso at Lourdes ay nagtagpo mula sa magkabilang dulo ng mahabang mesa. Sa mga mata ni Lourdes, nakita ni Afonso ang gulat, ang sakit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit na kislap ng pag-unawa. Ang hustisya, pagkatapos ng napakaraming taon, ay nagsisimula ng maningil. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng eskandalo ng pamilya Silveira ay unti-unting humupa. Ngunit ang mga epekto nito ay nanatili. Si Mateo ay nakakulong na. Hinaharap ang mga kasong hindi lang pandaraya, kundi pati na rin ang muling pagbubukas ng kaso ng pagkamatay ng sarili niyang ina. Si Sofia at Lucas, sa takot na madamay, ay tuluyan ng lumayo at nagtago. Ang pangalang Silveira, na dati simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay naging simbolo ng kahihiyan. Para kay Lourdes, ang mga linggong iyon ay isang mahabang panaginip. Ang katotohanang nalinis ang pangalan ng kanyang asawa ay isang bigat na natanggal sa kanyang dibdib na halos 3 dekada na niyang pinapasan. Ngunit kasabay nito ay ang sakit ng katotohanan. Isang umaga, dinala siya ng isang sasakyan sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan, ang sementeryo. Tumayo siya sa harap ng isang simpleng lapida na may nakaukit na pangalan, Ricardo Santos. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito nang walang bahid ng pagdududa o kahihiyan. Ricardo, bulong niya habang hinahaplos ang malamig na bato. Patawad kung kahit minsan ay nagduda ako sa'yo. Napatunayan na ang lahat. Malinis ka, mabuti kang tao.
Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kapayapaan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, matahimik na ang kaluluwa ng kanyang asawa. At matahimik na rin ang kanyang puso. Pag-alis niya sa sementeryo, hindi siya umuwi sa kanyang maliit na kamag-anak. Dinala siya ng sasakyan pabalik sa maliit na bahay sa probinsya. Naabutan niya si Don Afonso na nakaupo sa kinumpuni nilang upuan sa hardin. Mukha itong mas matanda, mas pagod, ngunit may kapayapaan na rin sa mga mata nito. Naglakad si Lourdes papalapit at umupo sa tabi niya. Matagal silang hindi nagsalita. Hinayaan lang ang hangin at ang huni ng mga ibon ang pumuno sa kanilang katahimikan. Lourdes! Si Afonso ang unang bumasag sa katahimikan. Wala akong sapat na salita para humingi ng tawad sa aking pananahimik, sa lahat ng sakit na idinulot ng aking pamilya sa iyo. Tumingin si Lourdes sa kanya. Tapos na po iyon, Sir Afonso. Ang mahalaga ay lumabas ang katotohanan. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Afonso na may bahagyang nangiti. Afonso, iyon na lang. May inilapag si Afonso na isang folder sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Binuksan ito ni Lourdes. Sa loob ay mga legal na dokumento. Hindi ko na maibabalik ang kumpanya sa dati nitong kadakilaan, paliwanag ni Afonso. Pero nag-iwan ako ng sapat. Nagtayo ako ng isang foundation. Ang pangalan, The Elena and Ricardo Santos Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga pamilya ng mga manggagawang na abuso at hindi nabigyan ng hustisya. Tumingin siya ng diretso kay Lourdes at gusto kong ikaw ang mamahala nito. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Siya? Isang tagapamahala? Pero hindi po ako marunong. Isa lang po akong kasambahay. Sabi niya, ang dati niyang pagdududa sa sarili ay bumabalik. Mas marami kang alam tungkol sa katapatan at integridad kaysa sa kahit sinong CEO na kilala ko, matatag na sabi ni Afonso. At hindi ka mag-iisa. Nandito ako para tulungan ka. Magiging partners tayo dito. Tinitigan ni Lourdes ang mga dokumento. Pagkatapos ay tiningnan niya si Afonso. Nakita niya sa mga mata nito ang sincerity, ang respeto, at ang buong pagtitiwala. Hindi na siya ang dating Lourdes na laging nakayuko. Ang mga pinagdaanan niya ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Dahan-dahan, tumango siya. Sige po, sabi niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagong kabanata na nagbubukas sa kanyang buhay. Isang kabanata kung saan siya na ang may hawak ng panulat. Inabot ni Afonso ang kanyang kamay, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kasama, isang kaibigan. Tinanggap ito ni Lourdes. Habang papalubog ang araw, nakaupo silang dalawa sa hardin, pinagmamasdan ang ginintuang kulay ng langit. Ang mansyon ay nawala. Ang malaking pera ay nabawasan. Ang pamilya ay nasira. Ngunit sa gitna ng lahat ng nawala, natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga, ang tunay na yaman. Handa ka na ba, Lourdes? Tanong ni Afonso. Ang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Lourdes, isang ngangiting buo at totoo. Handa na po, Afonso.